ang iba't ibang mga grupo, individual ay maghahain ng isang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang grounds for impeachment ay yung betrayal of public trust, pagkakanulo ng tiwala ng publiko sa kanyang opisina. Kaugnay ng betrayal of public trust, ang mahalagang mga usapin o issues na laman ng ating complaint ay ang institutionalization ng sistemang pork barrel o allocables under the baseline balanced managed parametric formula or the BBM formula na naging batayan para sa paghahati-hati ng pondo para sa infrastruktura na ibinibigay sa mga mambabatas at mga opisyal ng Malacanang. Ang allocables na ito, ang sistemang pork, ang siyang pinagmumulan ng napakalaking corruption, sistema ng kickbacks at ng commissions o commitments na ibinibigay sa iba't ibang mga opisyal. Hindi po ito mangyayari ng ganito kalaki kung hindi pinayagan, tinaguyod ng Pangulo mismo. Pangalawa sa issues na niraise natin ay yung paglobo, walang kapantay ng paglaki ng unprogrammed appropriations na ginamit para pondohan ng mga maanumalyang proyekto sa flood control. At dito ginamit ang PhilHealth at PDIC funds para pondohan yung corrupt flood control projects. Mahalaga ito dahil hindi mangyayari ang releases ng pondo nang walang approval mismo ang Pangulo dahil yun ang nasasaad sa alituntunin ng batas. Pangatlo po, yung seryosong aligasyon na ang kickbacks, ang SOPs at commitments ay umaabot all the way to Malacanang at tinatanggap ng mga matataas na opisyal ng palasyo on behalf of the President. Ang mga bagay nito ay hindi lubos na napapanagot, hindi na iimbestigahan. Pansinin niyo hanggang ngayon, sa dami ng pinangalanan sa Malacanang, wala ni isang nakasuhan dahil nga pinagpapalagay na sila ay pinoprotektahan mismo ng Malacanang, pinoprotektahan ng Pangulo. Dahil sa mga patayang ito, nangangailangang maghain ng isang impeachment complaint para mapanagot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ito ay aming tungkulin bilang taxpayers, bilang mamamayan. Ito ay ating karapatan para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan na syempre alam natin may immunity from suit. Hindi basta-basta pwedeng kasuhan, pero pwedeng panagutin sa pamamagitan ng impeachment process. So ito ang dais nating ihain ngayon at dapat mabigyang daan, marinig, ma-refer sa committee, marinig ang ating mga aligasyon, ang ating mga batayan, at huwag basta-basta na lang i-dismiss o sabihing dead on arrival dahil sa supermajority ng administrasyon dito sa loob ng Kamara. So, hindi natin po napahayag po yung iba nating mga kasama. So, please, Sir. Maraming nagsasabi na bakit daw si BBM, bakit daw sinasabing corrupt si BBM, samantalang siya ang nag-initiate, no, ng investigasyon kaugnay ng korupsyon dito sa Kongreso. Ang tingin po namin, yung kanyang initiate na investigasyon kuno ay cover-up lamang sapagkat sa totoo, siya ang nasa tuktok ng korupsyon na ito. So, yung tatlong acts na nakapaloob doon sa aming grounds ay malinaw na nagpapakita ang involvement ni Presidente Marcos mismo sa korupsyon. Siya ang nagdisenyo, nag-institutionalisa ng BBM. Pangalan pa nga niya eh. Kaya hindi maaaring mawala, no, sa kanya mismo. Bongbong Marcos, yung baseline, balance, and manage. Napaka-importante yung manage. Sapagkat ang ibig sabihin ng manage ay nakalpaloob doon mismo, no, na ang prioridad na popondohan, ang bibigyan ng mga allocables ay yung preferred ni Presidente Marcos mismo. Yung kanyang mga kakosa, yung kanyang mga cohorts sa systemic corruption na ito. Kaya hindi maaaring makaligtas si Presidente Marcos sapagkat ang involved dito, no, ay bilyong-bilyong piso. 2023, 800 billion. No, noong 2025, 200 billion na inallocate sa DPWH. Kaya yung mga ginagawa niya ngayon ng ICI,
itong ilan pang mga hakbang niya ay cover up lamang. Tingnan natin at napakalinaw yung mga detalye dito sa aming impeachment complaint. Ang responsibilidad ni Presidente Marcos. Wait, ano lang, no? We are aware that the SecGen is not present, no? But we are going to file this complaint. Now, Attorney Nery Colmenares is here to explain the basis bakit dapat tanggapin ang reklamo ito kahit wala dito ang Secretary General.